Ang malaking katanungan, lahat ba ng naging opisyal ni Digong ay may kahaharaping kaso? Lahat ba yan ay haharap sa hustisya? May mga pananagutan sa ating bansa at sa mga kababayan natin? Hindi lang dito sa kanyang war on drugs, kundi sa iba pang sitwasyon. Lahat ba yan ay may pananagutan sa ating bansa? Para kasing doon patutungo eh. Sabi nga nila, lahat ng nadikit sa mga Duterte, lahat ng sumandal sa mga Duterte, alam nila ang kanilang pakay para maitagtago at maikubli ang kanilang kasamaan dahil umaasa sila na hindi mabubuwal, hindi lulubog ang mga Duterte. Paano ngayon? Ito daw ngayon ang sitwasyon. Ito yung nagpapakita daw na habang gumugulong ang mga investigasyon sa flood control project, sa ICC cases na itong sina Bongo at sina Bato de la Rosa at ang iba pa, yan daw ay nakikita na natin eh. Nakikita na natin na halos lahat ng nasa hanay ni dating Pangulong Digong ay kabado na. At nakikita natin na may ugnayan. Yan ang sinasabi ng mga eksperto. Katulad po ng mangyayari ngayon kay Bongo kasi ang sinasabi, talagang posibleng magtago ito. Posibleng magtago etong si Bongo. Katulad ng ginawa ni Bato de la Rosa. Lalo ngayon na talagang definite na yung sinasabi nga na sila ay mga co-perpetrator at siguradong lalabas na rin very soon yung arrest warrant nga dito sa dalawang ito. At may mga susunod pa. Yan ang nakikita. Ang sabi nga, Senator Bongo could also end up prolonging his absence from the Senate, similar nga to Bato de la Rosa, after both were named by the International Criminal Court as co-perpetrators in Duterte administration's bloody war on drugs. At napakaliwanag yung mga sinasabi dati ni Senator ni Bongo na suportado niya si Digong sa lahat ng kanyang programa. At natural, ang programa o etong war on drugs ay isa talaga sa pinaka malala na naging sitwasyon noong panahon ni Digong. O ayan, expected na natin na mukhang hindi daw magpapakita nga etong si Bongo sa susunod na session ng Senado.